amo man ang pag-abot sa nanasang tao. 28. Bisan din ang lawas nga patay, dito magatipon sing tingog ang mga agila. Maraming salamat sa blessing. Yes. Isa maraming panahon. Bintipon mo yung pagkadaan. Ang mga wala. Sige hapon, kamagay na po. Kaya yung mabugay, mga kamahay. Ang imo kalun. Diyang gamas lagi, gumamit ang mga panimalay sa Diyos. Ang mga may sakit, ikaw ang kami. Yes, God. Tawag sa mga wala nila, tingin kang kakamit. Salamat. Sa ngalan ni Lord Jesus, salamat po. Amen. Mga po. Ayon sa mensahe, ang versikulo na ito, ang kaganapan ng versikulo ito ay sa ating panahon. Yes. Eh. Sabi nga, ang babarito ng anak ng tao para sa antiglas. Mula sa silanganan hanggang sa nakatundan. Sino tutukan dito na darating? Ang sagot, ang anak ng tao. Pag may mga tao nagsasabi, di ka Panginoon, darating na. Huwag kayong maniwala. Bakit? Dahil mayroon munang mahayag ang anak ng tao. Hindi ang pagparito ng Panginoon Jesus ang tinutukoy. Ang tinutukoy dito ay darating muli ang gawain ng Panginoon bilang siyang propeta. Anak ng tao. O pangahayag, ang false prophet, ang mga hindi totoo na mga propeta na idiyugtong ang kanyang sarili sa pagka-Kristiyano kay Kristo. Pero sa totoo, hindi sila mga tunay na Kristiyano, sila mga anak ng Diyos. Sapagkat kung tunay sila anak ng Diyos na sabi, kung nasaan ang sariwa na mga pagkain nandoon, nakakatipo ng mga agila. Pag-agila, yun, tutukoy ang mga pinili sa ulit panahon ito. Sapagkat mayroong apat na tatak. Ang unang tatak ay ang panahon ng Antikristo. Ang pangalawang tatak ay ang panahon ng false prophets. Ang pangalawa ay ang panahon ng ang manifestasyon ng demonyo bilang Antikristo. At ang ikaapat ay ang panahon ng pagkilala sa kanya, panahon ito bilang kamatayan. At ang panahon natin ito, panahon ng agila. Sasabi ng ibang tao, ego rage. Panahon ng agila, tama yun. Pero anong dala ng agila? Kailangan sariwang pagkain. Anong sariwang pagkain? Pinakaminsan sa ulit panahon ito. Kaya hindi pwede na sasabihin ng tao niya siya agila, pero nireject ang entire nation. Sapagkat ang minsan sa ulit panahon ito ang sariwang pagkain na kung saan ang totoo na mga agila, pinili, sa panahon ito, doon magkakatipon ang mga agila sa sariwang pagkain. Ano yun? Yun ang mensahe. Kapag sinabi niya mga isang tao na siya pinili, pero wala siyang pakialam sa mensahe, hindi siya interesado sa mensahe, din sabihin, mali ang kanyang pagkakilala sa sarili. Dahil kung saan, ang mga people na saan, ang sariwang mensahe nandun ang mahal. Ngayon, pakinggan natin muna ito. Bro, may pabasa ko sa iyo. Bro? Agam? Hindi mo pa samit na? Ang masyama, kung ano yun, yun ha? Ano yun? Ano yun? Siyempre. Siyempre. Ha?
Correct. Okay. There is Ishmael and Isaac standing there. Ano tinutukoy ni Ismael? Mga Arabo yan. Siya yung Isaac na tinutukoy niya. Hudyo. So, ang mga Hudyo at ang mga Arabo, sino ang mga Arabo? Yun ang mga lahat ng Ismael. Sino ang tinutukoy ng si Isaac? Yun ang mga Hudyo. Si Ismael. At si Isaac, kapwa, anak ni Abraham. Si Ismael, anak sa pagkaalitin ni Hagar. Ngunit ang si Isaac, anak ni Sarah, isang malayang babae. Glory. Ano tinutukoy dito si Ismael ba talaga? Ang tinutukoy dito si Isaac mismo talaga? Ganito sa Standing there, fussing about the land. okay, standing there. Saan siya lang nakatayo na pinag-aawayan ang lupa. Ang pinag-aawayan ng lupa, yun ang lugar ng Palestino, yun, yung Hamas. Kung saan karoon ng doon ang Hamas, yun ang pinag-aawayan nila. Inaagawan. Sabihin ng mga Arabo, amin yan. Sasabihin din ng mga Hudyo, amin yan. Ano siya sabi? Sige. Yet, but she belongs to Israel. Kita mo, yung ang lugar na ito ay pag-aari ng Israelita. Hindi pag-aari ng mga Arabo. Bakit? Ano ito? Dahil sa panahon ni General Titus, general siya ng mga Romano, kanilang sinalakay ang Jerusalem niya. Sinalakay nila ang mga Hudyo, pinatay nila, sinunog ang siyudad, at sinunog ang templo, lahat yun, sila nagsipagkalat, nagsitakasan kung saan sila pumunta, tumakas sila, nabakante ang lugar nun. So, ang ginawa naman ng mga Palestino, sila ang tumulang doon. Sila ang mga Arabo. Ang mga Arabo naman ang tumulak, wala na mga Hudyo. Kaya, ang bumalik ang mga Hudyo sa lugar na yan, pero pinag-aawayan nila. So, If you happen to go over in the New Jerusalem, we won't let you come to the old Jerusalem. okay. Mayroong old, ang luma ng Jerusalem. May bagong Jerusalem. Hindi tumutukoy ito, ang Jerusalem ito, na bago hindi ito tinutukoy na isa ang Jerusalem na bumaba mula sa langit. Tinawag din ang bagong Jerusalem yan. Pero ibang tinutukoy ito, lugar ito, sa lupa. Samantala, ang bagong Jerusalem tinutukoy yung darating pagkatapos ng milenyum, ito ay ang kaharian, kaharian sa langit. Pero itong tinutukoy ito na Jerusalem, mayroong tinatawag luma na Jerusalem at mayroong bagong Jerusalem. Sa mga tuwid, ang Jerusalem ngayon na nasa lugar ng mga Hudyo, hindi iyon ang totoo na Jerusalem. Noon, sapagkat ang Jerusalem na totoo, yun ngayon ang sa posisyon ng mga Arabo, ng mga Muslim. Kaso lamang sinunog yun. Naging kanila. Ngunit, yun ay para sa Israel ang lugar na yun, na inagaw rin nila. Sige. You have to go there first. Let them explain it all to you, the Arabs. Bago ka pumunta doon sa mga sa lumang Jerusalem, dadaan ka muna sa bagong Jerusalem. Ang bagong Jerusalem yan, pag-aari ng Hudyo. Ang lumang Jerusalem, ngayon ay yun ang nasa posisyon ng mga Muslim. Kaya bago ka makapunta doon sa lumang Jerusalem, dadaan ka sa bagong Jerusalem at ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Ano yun na ipapaliwanag yan? Na iyong lumang Jerusalem na yun, yun ang talagang pinagtayuan ng siyudad ni Solomon, ni David, at ang pinagtayuan ng templo. Yun yung papaliwanag. Naintindihan mo kung ano talaga ang pinagsimulan yan. Sige.
take you over to the other side. Okay, other side, yung Old Jerusalem. That's Ishmael's children. Okay, sino nandoon? Ang mga anak ni Ismael na siyang mga Muslim. But wait, there's coming a time when God's children Mayroong sa darating ang time, mayroong darating ang time. Ano ang time ninyo? Yun ang time pagkatapos ng rapture. Sino, ano yung mangyari? God's children is going to take her over. Okay. God's children, sino yun? Mga Hudyo. Ito'y babawiin nila muli ang lugar na yan. Para saan mo? Okay. That's right. Jerusalem will be rebuilt again. Ano lang? Jerusalem will be rebuilt again. Kanilang muli itatayo ang Jerusalem yun. Doon sa lugar ng mga Palestina. Doon sa lugar ng mga kung nasaan ngayon ang nakatira ang mga Muslim. The daily sacrifice will be set up. Bakit daw? Bakit itatayo muli? Dahil kanilang ilalagay muli, isagawa muli ang pagtatayo sa kanilang handog. Ano handog? Bakang pula. So, sa mga tuwid, hindi pwedeng manatili sa posisyon ng mga Muslim ang lugar yun dahil paghandugan yun. So, babawiin yun. Ibibigay yun ng Diyos sa mga Hudyo. Sa panahon yun, tapos, kasi sa panahon natin, bago mag-rapture, ang Diyos ay nakipag-dealing sa atin, sa mga hindi. Nakipag-ugnayan. Pagkatapos ng rapture, ang Diyos makipag-ugnayan muli sa mga Israelita. Kaya, tutulungan ng Panginoon Diyos ang mga Hudyo pagkatapos ng rapture upang mabawi ang lugar yun. Dahil paghandugan nila yan eh. Kaya nila itatayo sa muli ang templo nila. Sige. Okay. Sa mga tuwid, ang Israel, tutulong-tulungan nila. Ayaw na mga Iranian na apihin o labanan o matalo ng mga Israelita. Ang mga Palestino na naka-posisyon diyan sa lugar na yun. Pero sabi po yun, babawi yun. Babawiin. Si Lord mismo ang gagawa ng paraan upang mabawi yun. So makita natin kung ano ang sa plano ng Diyos. Sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng propita, inihayag ng Panginoon sa Iglesyang Hintil kung ano ang maging kahinatnan ng pinag-aaway ng lupa niyan. Dahil para sa yan itatayo ang templo na paghalugan ng mga Hudyo ng kanilang tradisyonal na handog. Sige, brother. Next, ano sa likod? Number 2, prophet. Absa. And we believe that God is to be manifested in the last day among His people to the elect seed, according to the Bible, in the form of prophet. Okay? So, huling panahon ito, ang Diyos, mismo ang Diyos ha, magpapahayag na tayong sarili, mahayag ang Diyos. Sa huling panahon ito, kanino siya magpapahayag? Si kanyang bayan, His people. Sino ang kanyang people? Ang kanyang pinili? Siya ang mga piniling binhi. So, kanino lang magpapahayag ang Panginoon Diyos? Ang sagot, sa kanyang piniling binhi. Kung hindi siya pinili siya pero hindi binhi, at dahil ang 144,000 na mga Hudyo pinili din, pero hindi sila mga binhi. Kaya iba yung pinili na binhi. Ang piniling binhi, yun ang bride ng Panginoon. Yun ang piniling binhi. Pero ang 144,000 pinili, pero hindi sila bride ng Panginoon. Hindi sila binhi ng Panginoon. Kanino magpapahayag ang Diyos sa rin panahon ito? Sa ating pinili. Sa forma ng ng pagka-propeta. Sa panahon
bago ginawa ng mundo, ang Diyos nahayag bilang propeta. Amen. Kay Noe. Bago mailabas at nang mailabas ang bayan ng Israel sa Ehipto, ang Diyos ay nahayag sa laman. Amen. Kanino? Sa pamamagitan ni Moses. Ito naman ngayon, sa uling panahon ito, magpapahayag ang Diyos sa kanyang mga piniling binhi sa pamamagitan o sa forma ng propeta. Yes. Sige Amen. tayo. That's exactly with the word. Eksakto. Ito'y ayon sa salita. Not that the man is God, Hindi ang propeta ni si Branham ang tawagin Diyos. but that the gift is God. Ano ito, Branham? Ano ang kilalanin kay Brother Branham? Ang kaloob. Anong kaloob? Kaloob ng pagkapropeta. So, ang kaloob ng pagkapropeta, yun ay Diyos. Amen. Kaya ang propeta ay Diyos. Amen. Kaya hindi si Brother Branham ang Diyos, kundi ang kaloob din sa Kanya. Amen. Dahil ang kaloob niyon ay bahagi ng Kanyang pagka-Diyos. All the fullness of Godhead, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, ay nakakristo lahat. Ang pagka-propeta ay Diyos. Pag Amen. sinabi prophet, Diyan yan, kaloob. Yun ay Diyos. Amen. Kaya napahayag sa panahon ito ang Diyos sa pamagitan ng kanyang gawain pagkapropeta. Yes. Sige. Right. Meron magkakita. And that's the needle. At that's the needle. Anong kaugnayan ng karayom, dagong? Ang tinutukoy dito, mga plaka sa una. So ngayon may mga cellphone, may mga picture, dati plaka. May mga long playing album, may mga gamay na single album na tumutugtog ito dahil sa karayom, sa dagon nila. So ang karayom, sa kamagnito, na magnet niya para maging sound, na-transfer, na-translate into sound. Kaya marinig ang nasa album sa pamamagitan ng karayom. Kaya ang salita ng Diyos, malaman natin sa pamamagitan ng propeta. Hindi sa pamamagitan ng pastor, hindi sa mga nag-aaral sa Bible School, hindi sa dahil sa mga pare, kundi dahil sa propeta. Ang propeta kaloob ng Diyos. Kaya ang propeta na gawain itinulat sa karayom. Karayom ng nakita niyo sa una, nagdana pa na ang mga radyo puno ng ang radyo puno na may plaka. Kinanglan niya karayom. Ang propeta ganoon, itinulat sa karayom. Sige gano'n? Ano ko na yung Number 2, Ano? you can see now the end time message. Why it is rejected. Okay. Ang end time message, mensahe yan. At ito'y nahayag sa pamagitan ng karayom na niyang propeta na yan. So anong ipinahayag? End time message. Bible believers yan. End time ang mensahe sa uling panahon. Kaya kapag ano man diyan sasabi na panahon ng agila o kaya ano sasabi na nobya sila o ano kaya pinili, kailangan hindi ma-deny ang mensahe sa uling panahon ito. End time message. Dahil yun ang tinatawag na saliwa na pagkain na dapat pag nakakain ng mga agila. Kapag ang mga sinasabi na sila yung mga agila o pinili sa uling panahon ito, pero kailan kinakain na aral ay pagkain sa time ni Luther, na Wesley, ng Pentecostal, hindi totoo na agila sila. Dahil may sariwang pagkain sa panahon ito. At ano yun? Mensahe sa uling panahon ito. Kaya, ang hintay mo siya doon, brother? Ano yung hintay mo siya? Is rejected. O, kita mo,
Itinakwil pala minsan ito. Amen. Ang mensahe si Kristo ay isa. Kapag itinakwil ang mensahe, itinakwil si Kristo. Amen. Pag itinakwil si Kristo, itinakwil ang mensahe. Yes. Dahil si Kristo at mensahe ay iisa. Amen. Itinakwil ang isang salita sa mensahe. Pariyo lang itinakwil ang buong mensahe. Itinakwil ang kunting bahagi ng salita sa mensahe. Itinakwil ang mensahe. Pag itinakwil ang isang bahagi ng katawan ni Kristo, itinakwil na ng buo si Kristo. Dapat pala, buong mensahe. Huwag dugtungan, huwag bawasan, huwag haluan ng mga interpretasyon ng tao. Dahil ang katumbas niya, nireject ang buong mensahe. See, brother? Now, no denomination, but the revelation of this mystery Kita mo, hindi denominasyon kasi kailangan eh. Kundi ang kapahayagan ng mga hiwaga. Merong hiwaga. Nagasulat sa Biblia. Hindi mga pastor, hindi nagdaan sa Bible School ang magapagbigay ng understanding sa Biblia. Kundi ito'y revelation, kapahayagan, ang kailangan. At ang revelation na ito ay sinasagawa lamang ng anak ng tao. Sino siya? Si Kristo. Sa ano? Sa gawain ng pagkapropeta. Siya lang magapagbigay revelation, kapayagan sa mga hiwaga ng Biblia. Hindi lahat nakasulat sa Biblia puro hiwaga. Pero kapag hiwaga, kailangan propeta ang gamitin Diyos. Sino? Amen. see, no denomination. Hindi ang denominasyon, The revelation, kundi kapahayagan. Revelation, kapahayagan. Sino? God is not known by denomination, Ang Biblia hindi makilala sa pamagitan ng denominasyon o kapayawan ang mga understanding ng tao. Sino? He is known by revelation. Ito siya makilala sa pamagitan ng kapahayagan. Kita mo, nag-aaral sa Bible School, ano nangyari? Ang Diyos isa daw, tama. Pero tatlong persona, mali. Pero yun ang understanding ng denominasyon. Ang kailangan ay revelation. Isang Diyos, tatlong gawain ng Diyos. Bilang Ama, bilang Anak, bilang Espiritu Santo, hindi tatlo ka persona, kundi tatlo ka gawain. At ito ay hindi naintindihan ng denominasyon. Dahil pinipilit na maunawaan sa pamamagitan ng pinag-aralan sa Bible School, hindi yun itutulog ng God na naintindihan nila, kundi sa pamagitan ng kapahayagan, revelation. At ang revelation, si God mismo ang magpapahayag sa kanilang lingkod na propeta. Sige? See, No. look, God in His body, Tingnan Christ. mo, ang Diyos sa kanyang katawan. Ang Diyos na hayag sa laman. And Ang Christ. Diyos na hayag sa laman. At nahayag ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanyang laman. Sino yun? Si Kristo. Na naging laman. Sige. Christ in His body, the At bride. si Kristo naman nahayag sa kanyang iglesia na siyang nobya. Nasaan si Kristo sa ngayon? Sa kanyang nobya. Sa pamagitan ng Holy Ghost. Sige. God made manifest in Christ, Ang Diyos na hayag sa kay Kristo. Sige. Christ made manifest in the bride. Kristo na hayag sa kanyang iglesia nobya. Sige. And as God took from the body of Adam the Kung woman, paano na si Eva galing sa katawan ni Adan. Okay? and she fell, Sino ito? Si Eva. Siya ay nahulog. Bakit? Dahil binigay siya ng mensahe, huwag kayong kumain, huwag niyo galawin ito. Yun ang mensahe, nakinig siya sa sinabi ng demonyo na ayaw lamang sa understanding ng serpente. Kain kayo, hindi kayo mamamatay. At yun ang kanyang pinapaniwalaan, pinitawan ng mensahe. At kanyang isinagawa ang sinabi ng serpente. Ano nangyari? Nahulog siya. Mula noon, ang kaugnayan ng tao sa Diyos naputol.
Mula noon, ang kamatayan dumating sa lahat ng tao. Amen. Dahil sa kunting kamalian sa maling pagkakaunawa. Amen. Kunting maling pagkakaunawa lang, nahulog ang buong mundo sa kamatayan. Kaya huwag niyo sabihin, kunting diferensya. Basta may diferensya, huwag mo sabihin konti. Amen. Kaya ang gusto niya, yun na mensahe. Amen. Amen. Sige? And God has took from the body of Christ His flesh, His body. Sino ang kanyang laman? Sino ang kanyang katawan na kinuha kay Kristo? Ang Iglesia! Kung paano si iba galing kay Dan, kaya hindi ang Iglesia galing kay Kristo. Amen. Kung paano si iba ay katawan ni Dan, ganon din ang Iglesia katawan ni Kristo. Diretso? Which is His word. Nasiyang kanyang salita. And is Si bringing iba, laman ni Dan. Si iba, buto ni Dan. Ang Iglesia Nobla ay ang salita ni Kristo. Amen. Si and is bringing a bride out that won't fall by denomination or creed. siya ay nagdala sa pamagitan ng salita yon, ang Diyos gumawa ng Iglesia na hindi mahuhulog sa salita, di kagaya ni iba. Manatili sa salita ang Iglesia Nobla. Hindi siya katulad ng iba na nahulog sa salita. Ang sinong tumalikod sa pure na salita, nahulog sa salita. Amen. Kaya ang bride na totoo, galing kay Kristo. Si Kristo ay salita. At ang nobyang bahagi ng salita ni Kristo. Amen. At hindi niya pwedeng haluan kayong sarili ng ibang aral. Yan ang bride. Si Glory. She is coming back with the pure, unadulterated Word of God Kita mo. being manifest. babalik muli ang Iglesia. Kaya sa babalik, sa panahon natin, bumalik ang Iglesia. Yung nasalita ang taglay niya. Amen. Ang Iglesia Nobla, galing sa pure na salita, unadulterated, walang halo na salita. Pag inanuhan mo na konti, hindi na pure yan eh. Amen. Amen. Halimbawa, ang bautismo, ay salita ang bautismo sa ngalan ni Kristo para ang kasalanan mapatawad, tapos ang gagawin, Father, Son, Holy Ghost, hindi yun pure. Yun ay salita ng pakikipag-apid. Adulterated word. Glory. Pag ang salita sinasabi babae, hindi pinapaintulutan na magturo o magpastura. Kapag sabihin nila, konting diferensya lang yun, ang ibig sabihin niyan ay ganito. Kapag iyon ang ginawa nila at yun na, ang salita ay adulterated na. Mapakiapid na iglesia na nanggaling sa pakiapid sa salita na kanyang pinapaniwalaan. Sige, brother? Next, number 5. Now we're going to end right here by saying this. Ano yun? Ang kailangan. Ano ang sinabi niyo? The end time message Ang mensahe sa uling panahon. is to get the bride ready. Ano ang gagawin ng mensahe niyo? Para kunin ang Iglesia Nobla para maging preparado sa Prepared for the rapture. Para may handa sa rapture. Kung walang time message, ang Nobla hindi mararapture. Dahil ang Nobla kukunin sa pamamagitan ng indahil niya ng mensahe sa huling panahon. Pag sinabi nila, hindi nila, wala na sila sa time message, ibig sabihin, hindi sila mararapture. Dahil ang bride ay mararapture sa pamamagitan ng indahil na mensahe na ipinahayag ng Diyos ay kapitong mensahero. Kaya, pag ang mga pastor, pangaral dito, pangaral doon, ang tanongin, indahil message ba yun? Yun ba'y
Sa iyong pagkain sa ating panahon na ipinahayag si Kapitong Mensahero. Dahil ito ang maghahanda sa bride para ma-rapture. Kung hindi, walang rapture na mangyayari sa kahit kaninong iglesia. Kahit matapat sila, kahit marami sila, ang babait nila, wala silang bisyo, mga banal sila. Hindi pinag-usapan yun. Ang pinag-usapan, ang mensahe sa uling panahon ito. Dahil ito ang mag-iipon sa bride, ang mag-iipon sa mga pinili para maging isang katawan. Isang katawan upang maging nobya ni Kristo. Upang may ihanda tayo sa rapture. Kung walang Holy Ghost, walang rapture. Ang Holy Ghost itinulad sa langis. Ang iglesia o pinili magkaroon ng Holy Ghost kung siya'y maging manampalatayanin sa bawat mensahe. Walang mensahe, walang Holy Ghost. Dahil ang Holy Ghost ay sasama sa mensahe. Hindi pwedeng iwanan ng Holy Ghost ang mensahe. Ang salita sa pasimula. Ang Diyos kasama ng salita. Hindi siya sumasama sa tao kahit gaano kabait ang tao. Kahit gaano kabanal ang tao. Hindi sasama ang Diyos sa kaniyong tao. Kahit sa brand, hindi siya sasama. Ang Diyos ay sasama sa iyong salita. Kung saan ang salita, nandoon ang Diyos. Kung ang salita sa bride, nandoon ang Diyos. Basahin, Juan 1:1. Isa. 1:1. Sige. 1:1. Libro, 1:1. Saging suguran ang ang pulong, hanggang pulong kaupod sa Diyos. Ganun lang. Ang pulong ng salita ay kasama ng Diyos. Saan sumasama ang Diyos? Sa kanyang salita. Amen. At hindi sa iglesia. Hindi sa pinili. Hindi sa brand. Ang Diyos sumasama sa kanyang salita. Kapag ang salita na sa bride, nandoon ang Diyos. Amen. Kapag kahit gaano kabait, gaano kamasikasi, kahit kampanal, ang isang tao, kung walang salita, wala sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos sumasama sa kanyang salita. Amen. Kasi, at ang salita ay, Ang pulong Diyos. okay, very sobrang lugar. According to Malachi 4, Ayon sa Malakias 4 na hula sa libro, bring them back to the faith sinong Zen, ang Iglesia Nobya, pinili sa rin panahon ito, ay maibalik sa panampalataya o sa aral. See? that was once delivered to the Na saints. minsan ay itinuro sa mga banal sa sino mga saints. Ang mga banal sa unang kapanahunan, sa panahon ng sa araw ng Pentecostes, sila mga banal. Nauna sila ang unang Iglesia Nobya. Ang aral nila ay kinandalhin sa bride sa uling panahon ito. Dahil ang mga iglesia sa panahon ito, iba-ibang aral. May isang Diyos, tatlong persona, mali-mali ang aral. Kaya, paano ipahayag sa kanya ang mga hiwaga kung sa simula, mali-mali ang aral? Kailan may tuwid muna ang aral Amen. ng mapinili? Sa anong paraan? Gamitin ng Diyos ay Kapitong Mensahero. Siya ang malaki, ang propeta ng Malakias 4. Na magtuturo sa atin, na magdadala sa atin ng aral ng mga apostol. Kaya ang bread sa ulit panahon kailangan may apostolic doctrine. Amen. At maging tunay na Pentecostal. May Holy Ghost. Kaya ang Amen. bride ay ang tunay na Pentecostal. Hindi organisasyon. Kundi sa karanasan may Holy Ghost.
Dahil tunay na bride may Holy Ghost. Amen. At iyon ang kalagayan ng unang bride sa panahon ng mga apostol. At gusto ng Diyos, ang bride sa panahon ito, maging kagaya nila. Kaya pinadala ay kapitong mensahe. Amen. Oh, Bring them back to the faith of the fathers, the siya ang Pentecostal fathers, part. mga apostol, ang tawag sa kanila, mga Pentecostal. Siya, I will restore, saith the Lord. aking ibalik, sinabi ng Panginoon na ibabalik niya ang mga mali na pagkahulugan ng Antikristo sa salita ng Diyos ay kanyang ibabalik sa pamamagitan ng ng kanyang lingkod na propeta. Amen. Kung walang propeta, ang mga hiwaga hindi mahayag. Yes. Sabi ng talino sila kasi nag-aaral sa Bible School. Hindi pinag-usapan galing mas sila talino. Ano man pinag-aralan nila? Hindi. Amen. Sabi mo, babalik ko yan ang lahat ng kinain ng Antikristo. So lahat, ibinalik niya. Amen. Glory. Sige, brother. That's real end time evangelism. Kita mo ang kailangan, ang mensahe dapat ipangaral, ang intayin. Amen. Ebanghelyo, pangangaral, ang mga pang-ebanghelyo sa huling panahon ito. Ano ang ebanghelyo sa huling panahon ito? Ang time evangelism. Ang mensahe sa huling panahon, ang time message. Lord. Amen. Dapat ito ang ipangaral. Amen. Kaya hindi ang mga aral ni Wesley ni Luther ng Pentecostal. Sabihin ng mga pastor, sabihin ng mga iglesia, o kami, indiyan kami, bride kami, anong aral? Mayroon kayo. Aral ba ni Luther? Hindi yun, ang incarnation. Ang aral ni Wesley, kabanalan, yan ba? Hindi yun ang incarnation. Sa Pentecostal, hindi rin yun. Ano bang aral sa huling panahon? Ang mensahe ng 7 tatak. Amen. Glory. Yun ang incarnation. Ang nahayag ng mga hiwaga sa mga tatak. Na nasa Biblia, mga hiwaga ng mga Biblia. O, ang mga hiwaga na nasa Biblia. Nahayag lahat ito. Amen. Hindi sa mga pastor. Kundi si kapitong mensahero. Kaya kanino ka makikinig? Sa mensahe. Yes. Kanino ka makikinig? Sa boses ng Panginoon. Amen. Ano ang boses ng Panginoon? Mga hiwagan hayag sa matatak. Sige. Tapos na ba yan? Next. Number 1. Ah. Now the seventh angel's message is to open the mystery of the seals, Son? calling the 11th hour Gentile workers to receive. Ulit. Now the seventh angel's message Ano ang mensahe ng ikapitong mensahero? is to open the mystery of the seals. Upang ipahayag ang mga hiwaga ng mga silyo. Tatak. See? Calling the 11th hour Calling! The 11th hour. Ano? Gentile workers. Gentiles worker. Sino mga worker manggagawa? Hintil. Amen. Mayroong mensahe sa huling panahon ito na siyang dala ng kapitong mensahero. Ang mensahe dala niya upang tawagin ang mga manggagawa sa huling mga araw nito. Amen. Anong oras ba ang unang oras ng gabi? Alas 6. Alas 5 ng hapon, hindi pa gabi. Pero malapit na ang gumabi. Sa panahon na wala pang kuryente, ang mga tao, mga manggagawa, trabahador, katrabaho sa ilaw, kaya hindi sa gabi. Sa spiritual na usapan, ang ikalabing isa na mga hintil na manggagawa ay ang bride
Sa huling panahon. Amen. Ito ang ating panahon. Yes. Anong tawag sa ating mga manggagawa na mga intil Amen. sa huling mga araw na ito? Sapagkat dito sa ating panahon darating ang rapture. Amen. Anong tawag sa atin? 11th hour worker. Mga hintil tayo eh. Amen. So ang 11th hour worker, tayo yun. Amen. Kasi, ang ikasyam na oras sa Biblia, sa atin, alas 3 ng hapon yan. Ang ikatatlong oras ng umaga sa Biblia, sa atin, alas 9 ng umaga yan. Pag sinabing 11th hour, alas 5 ng hapon yun. Kaya habang araw pa, magtrabaho. Ano ibig sabihin? Habang hindi pa dumating si Kristo, magtrabaho kayo. Amen. Mga tinawag tayo ng mensahe para magtrabaho. Hallelujah. Amen. Ang trabaho ba ay isa lang? Kamay lang ba dapat magtrabaho? Paalang ba ang dapat magtrabaho? Kung paano ang isang katawan dami sangkap, bawat sangkap may trabaho. Amen. Isang iglesia, isang brand, Amen. maraming bahagi. Ang bawat bahagi, kailangan magtrabaho, Amen. kumilos. Amen. Kung hindi ka tinawag para mangaral, magyaya ka na magbisita. Amen. Magbibisita ka sa mga bahay. Kung tinawag ka pa tumulong, tumulong ka. Amen. Kung tinawag ka para maging preacher, hala, tutumi. Kung tinawag ka para mag-gitara, tutumi. Amen. Samantala, hindi pa dumating ang rapture. May time pa eh. Kung tinawag ang song leader, tutumi. Amen. Sapagkat parehas tayong mga manggagawa. Hindi dahil hindi ka pastor, hindi ka hindi ka kumilos. Sabi, hayaan mo, may pastor naman. Trabaho yun ang pastor. Totoo man niya kanyang trabaho. Amen. Pagsikapan niya. Kung ikaw naman gitarista, pagsikapan mo rin. Amen. Kung ikaw may talento sa pagkanta, pag-awit, tutuman mo. Amen. Dahil ang tumawag sa'yo, hindi pastor. Hindi tao, ang Panginoon ang nag-hire sa'yo. Amen. Glory. Hallelujah. Lord. Kung anong gantimpala sa, kung ano ang para na kabayaran sa pastor, yun din ang kabayaran sa janitor. Amen. Yun din ang kabayaran sa mga awit. Sa nagdadala bisita. Amen. Sa nagbibisita bahay-bahay. Pag hindi na dumalo, may magbibisita. Bawat isa. Tinawag tayo na mensahe ito para gumawa sa luway ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung ikaw, ang gawain mo, tinawag ka para tumulong, tumulong ka! Amen. Hindi ka tumulong dahil sa tao. Tumulong ka dahil ito ang binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Tinawag ka para maging ganito at maging ganyan. Huwag mo sabihin, hindi ako tinawag na pastor. Hindi ako pa, kamay ako eh. Kung kamay, di gawin mo. Kung anong trabaho ng kamay, kung anong pasyo, gawin mo. Pagsikapan mo. Amen. Huwag mo pakialaman yung isa iba. Amen. At wala din makikialam sa iyo. Kung tinawag si ganito na gawain, walang haharang sa iyo. Amen. At kung may harang, hindi ka magpapaharang. Dahil yung humarang, hindi ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, yung Diyos.
na nagbigay sa akin ng insight ng buhay na walang hanggan. Amen. Doon ang bayad sa akin. Lord. Hallelujah. Malapit na si Lord babalik. Kira dito, kira doon. Siguro isa na lang yan. Kira na, yes. Next naman. For sinners, Siyempre. Hindi ba yan? Siyempre po, tinanong. Tapos sa number 1. Meron na ba yun? Wala. Ah, sige. Masabi mo? Christian siya? Church is dying. Si? Yung last ulit nga no, Ah, siya. Iba, church in Bali. the church don't want that. They, Ano ang hindi gusto ng mga iglesia? Ang sagot, pag-ibig. Ayaw na yung iglesia ng pag-ibig. Bakit? Oy. Pag hindi ka na membro, walang pag-ibig. Ang tao may ibig sa mga umibig sa kanya. Binabati yung bumabati sa kanya. Ayaw ng mga iglesia ang pag-ibig. Sige. they want creed. Ang gusto ng mga iglesia, mga aral ng simbahan, interpretasyon ng simbahan nila gusto nila. Sige. We need love. Ayaw nila ng pag-ibig. The church is dying by creeds. Ang iglesia namamatay dahil sa mga interpretasyon at aral ng mga tao. Sige. Can only live by love. Mabubuhay lang tayo. Dahil sa pag-ibig, pag sabi only, doon tayo lamang mabubuhay. Sa ano? Sa pag-ibig. Hindi madali magsabi, pag-ibig. Nabubuhay tayo sa pag-ibig. Si Kristo namatay dahil sa pag-ibig. Kaya binigay kanyang buhay dahil sa atin. Dahil sa pag-ibig yun eh. Pasyan mo nga, una 1:16. Hasta 18. Yes, 16. Yes. Una 1:16. Sa sinin na kilala ta ang ugma, Ang pag-ibig na kilala natin, ay ginatag niya ang iya siya niya, Diyos, si Kristo. Ibinigay niya ang kanyang buhay tungod sa ato. dahil sa atin. Siya pinakita niya kanyang pag-ibig. Binigay niya ang buhay sa krus. Sige. Pagkapat na ato niyatag ang aton mga kabuhi tungod sa mga kautulan. Kailan gawin natin ito sa ating mga kapatid? Glory. Dito, Apang ang isang sino nga may pangabuyan, sa kalibutan, sa aming kalibutan may mga bagay kamatilan, meron ka naman. kang nagatanaw sa Nakita mo yung kapatid, kayara sa nga kapulutan. walang-walang, Apang ngunit ipinagkait mo sa ang iya, iyong awa sa brother niyo, sa naman. paano bala magapabilin sa gugma, Magpapili ang gugma. sa Diyos sa iya. Okay, paano manatili ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya? Isa na lang, Mga anak, mga anak, dili kita magigugma sa pulong sa o pulong, sa amba. o kung hambal-hambalan na niya, dali lang, kung sa buhat at kamaturan. Amen. So, ang pag-ibig ay isa mayroon kang ginagawa. That's Yes. pag-ibig. Yung gagawin mo, yung mahirap gawin. Ang kamatayan ni Kristo. That's pag-ibig. Binigay niyo kanyang buhay. At kung mayroon kang nakita ng kapatid, brother, sister, walang-wala, pinabayaan mo, paano ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Manatili. Sabi namin, wala. Hindi. Kaya itong pag-ibig, ayaw ng tao. Dahil ang pag-ibig, sacrifice. At ang pag-ibig ay buhay na walang hanggan. Siya, brother, Kircho. Love, because love is, it can only live by love because love is eternal life. Love is eternal life. Mabubuhay lang tayo sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay buhay na walang hanggan. Ganyan ba, kapilis? Ganyan ang katotohanan na ipinahayag ng Diyos sa nobya dahil nabuksan ang matatag.
tumayo ang baptism. Hallelujah. Pag nakita mo yung brother sister na nanghihina, nahuhulog yan, at nawala na, tibayaan mo lang. Matagal na siya. Matanda na yan. O na ba sa akin yan? Hindi yun sasabihin mo. Gagawa ka ng paraan. Kung paano mo siya maiahon. Kung paano mo siya mapalakas. Gagawin mo lahat ng bagay. Ang mahirap ng bagay dahil sa pag-ibig. Ang mga kapangyarihan, pinupon ko. Pinapasalamatan ko. Lord. Sapagat tinuruan mo kami kung anong totoo ng pag-ibig. Yes. Ang pag-ibig ay pag-sacrifice. Amen. Hallelujah. At yun ay buhay na walang hanggan. Salamat God. Yun ang Holy Ghost na binigay mo sa amin. Amen. Taglay ang buhay na walang hanggan na bigay sa amin ang buhay na walang hanggan. Salamat God. Dahil pala mo kami. Dahil pala mo sila, patawarin mo kami sa aming pagkakulang. Sa aming pagkakasal, aming kahinaan. At paparain mo kami lahat. Salamat sa ngalan ni Lord Jesus, we pray, Father. Amen.